Maray na aga, Diyos maray na aldaw po sa inyo, sa Indogabos. So dahil ito dyan para sa Bicol, bibikulon ko na po ang pagpapaabot ng pangungumusta sa Indo. Happy 2nd year anniversary. Tapat po ang Diyos na nag-apod sa tuig dyan sa Barangay Salvacion at pinapakita kang mahal na Diyos na until this time na andyan po ang faithfulness niya po sa tuya. Ano po, so ngayon, ngunyan, dahil man ako dyan nakaabot, but then, kasama niyo po ako sa mga pananalangin at itong sa paagi kang pag-share ko po igdi sa video, mapapaabot ko sa Indo ang taos-pusong pasasalamat. Happy 2nd year anniversary. I wish na sa mga susunod na taon, hoping next year, na sa pag 3rd anniversary po kang Salvacion, dyan sa Living by Faith, makaibanan nindo ako. Anyway, so focus po tayo ngayon dito sa Word of God. Bago po ang gabos sa mga baguhan, sa mga kamag-anak, kasi mostly naman po dyan sa Salvacion ay mga kamag-anak ko namin at mga sadiring tao, ano po. So ito po, Living by Faith, sa mga first timer, Bible based po tayo dito at wala tayong ibang pinapangaral dito kundi ang Panginoong Hesus. We are Christians, mga Kristiyano tayo, at based po tayo sa kung ano lang ang sinasabi kang Bible, iyon lang po ang ginigibuta. Dahil iniman talaga ang itinao sa to kang mahal na Diyos na kung papaano ta po masusundan ang kalooban niya sa papaagi kang pagdadangog ta po kang sa iyang mga tataramon. So, iyan po. So, yan po ang Living by Faith. Iyan po ang ating igdi at ini-encourage ko po kayo, mga kapinsanan, mga sadiring tao na gabos ka mo dyan sa Salvacion. Open po ang gawain every Sunday. Ano po? So, ayan, magkatarabangan kita dyan kung ano ang ikakarahay kang bawat saro sa paagi kang pagsunod ta po sa tataramon kang mahal na Diyos. Ngunyan, dahil po ang Living by Faith, ito nga dito, aram po nindo yan, chapter by chapter po ang binabasa kang Bible. Ito, kumbaga, itong Bible na to, ang ginigibo tapo igde, makitang nilalaktawan, sinusuyod ito chapter by chapter by chapter. Ano ha? Tapos kapag natapos na, balik na naman sa puon. So nakakaintindi po kita kung paano kita sumunod sa mga instruction kang mahal na Diyos. Kaya mayo po kita idang piglalaktawan. Ano? Ngunyan, September, ano ba dyan? September 2029? Yeah, September 20. So ngayon September 20 ano po kita, nakatapat kita sa 2 Corinthians chapter 12. Kaya ini ang babasahon ko po ngunyan. Ano? So mapangajik mo na kita para mahagad kita ning guidance sa mahal na Diyos kung ano ang nais na igding ipaabot. Okay po. So let's pray. Hallelujah. Yes, Father God, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos sa katapatan mo sa aming lahat. Salamat po sa mensahe mo, sa mga salita mong ito na pigdadangog mi, o aldaw na nagtutuklo sa mo. Salamat po o Diyos sa lahat ng ginagawa, sa mga baguhan. Dalangin po namin o Diyos na buksan niyo po ang kanilang mga puso at kaisipan na magtutok kami sa Word of God. Dito sa tataramon mo kami magtutok lamang at dito mo kami pigkakaulay sa pamamagitan kang banal na salita. Kaya pagpalain niyo po ang kanilang pagtitipon at salamat po sa mga buhay kang mga taong inapod mo. Ika ang maparangalan sa muyang buhay, ika po ang maitaas, aming Diyos sa langit. Maraming salamat sa iyong banal na espiritu na nagtutuklo sa mo sa aral daw kung paano kami mamuhay na nakasusunod sa mga tataramon mo. Salamat po, kaya patuloy po naming pinapaabot sa imo ang taos-pusong pasasalamat. Maghari ka po sa amin at sa aming mga tahanan. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, at ang lahat pong ito ay sa ngalan ng dalangin namin, ay sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So, chapter 12 po, chapter 12 po tayo, at sa mga datihan nga, alam naman po ito tungkol sa mga pangitain ni Pablo, ibig sabihin mga vision ni Pablo, ni Apostol Pablo. So, basahon ta po, sabi ito, mga pangitain at pahayag, at mga pahayag, kailangan ko pa bang magmalaki kahit na wala akong mapapala dito?
Ang sasabihin ko naman ngayon ay ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Kasi po sa chapter 11, di ba, sa mga nakakaintindi po doon, na nakaunawa, na nakabasa, na nabanggit doon na talagang si Apostol Pablo kasi ay tinutulig sa ng mga iba na nagsasabi na siya po ay hindi tunay na apostol. Kaya dito po pinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili. Si Apostol Pablo po ito, sabi dito, ang sasabihin ko naman ngayon ang pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung ito'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. So dito, sinasabi ni Pablo, I'm not sure kung ito ba ay totoo or isang pangitain. Ganun pa man, ay ang Diyos lang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung di ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari, vision or realidad po ang ibig sabihin dito ni Pablo, na sa kanyang may nahiling siyang isang Kristiyano na araw kani po ang sa iyang pangitain. At sabi po dito, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Ipinagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking kahinaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man nang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangmangang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap ng aking katawan na nagsilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako nang sa gayon hindi ako maging palalo. So, si Apostol Pablo, kaya kasaysayan po natin, nakita po natin dito na may dinadalangin siya sa Diyos na alisin iyon sa kanya, pero hindi inalis ng Diyos kasi kung saan siya mahina, doon siya pinapalakas ng Panginoon. Ibig sabihin po dito na sinasabi dito ni Pablo para hindi siya makapagmayabang, para hindi siya makapagmataas, kaya naandoon yung kanyang, kumbaga naandoon yung bagay na binigay sa kanya sa pahirap sa kanyang katawan. We don't know kung ano ang dito ni Pablo na naging kapansanan ni Pablo na talagang kahit nagpipray siya, nalisin yun, hindi inalis ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng kapansanan niyang iyon, doon niya nararanasan po ang kapangyarihan ng Diyos. Something po sa atin, minsan may mga bagay kung saan tayo mahina, doon naman tayo pinapalakas ng Diyos at doon nag-glorify ang Panginoon. Kaya ito pong sinasabi dito ni Pablo na yung kanyang binigyan siya ng pahirap sa kanyang katawan na nagsisilbi sugo ni Satanas upang pahirapan siya. Pero yun naman, at sabi dito, at nang sa gayon, hindi siya maging palalo. Kasi the more na nagpapakumbaba po ang tao, the more naman doon nakakakilos ang Diyos at doon siya nag-glorify ang Panginoon. Kaya dito pinabanggit dito ni Pablo na nga na kung saan siya mahina, doon naman siya tinutulungan ng Diyos na palakasin. Although may binigay sa kanyang kapansanan, katulad ng nabanggit dito, na talagang even though pinapipray niya yun, hindi inalis upang yun ay maipakita ng Diyos ang katapatan ng Diyos doon sa kanyang mga kahinaan. Verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ito po yung sinasabi ko. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, iyan po yun yung, kaya tayo nga, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos dahil ang pinapakita din dito ng Panginoon sa pamagitan na example sa buhay ni Pablo, kung naon sa si Pablo mahina, duman siya pinapalakas. Kasi, ang tao kasi, para walang maipagmalaki na masabi na, nagawa kong ma-overcome ko ang bagay na yun dahil ako'y magaling, dahil ako'y malakas, hindi po. Ang tinuturo
tinuturo dito ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, nagagawa niyang na-overcome ang lahat ng bagay na yun dahil sa kalakasan na mula sa Diyos. Ano po? Na pinapakita ng Panginoon na magagawa yun ni Pablo hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula kay Kristo. Kaya sabi dito, sinabi ng Panginoon, sapat. Sabi dito, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kasi ibig sabihin, kapag pinanghihinaan ang tao, naandoon yung kanyang paghingi ng tulong sa Diyos, naandoon yung kanyang hinihinging panalangin na, Lord, tabangan mo ako kang buhay kung ininaarog ka ni arog ka yan. So ibig sabihin, duman pinapakusog ang faith ni Pablo sa panahon na may siyang kahinaan. So same thing po sa atin, di ba? Napapansin ninyo na kung saan ka mo, doon yung kahinaan dahil dulot ng mga problema, pero doon ka naman kumakapit sa Diyos. Yan po ang pinapaunawa sa atin dito, na kung saan tayo mahina, doon naman tayo pinapalakas ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng Diyos ng hope dahil sa pagnananalangin na tayo. Sa tulong ng Diyos, sabi dito, kaya ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ayan. Kasi kaya nga na pinapakikita po dito na talagang kung kita overcomer, hindi iyon sa ating lakas, kundi iyon ay galing sa Diyos. Ayan. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang mapanatili sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kakasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ibig sabihin, katulad ng nabanggit po dito, dahil sa kalakasan ni Christ, yung naidudulot sa buhay ni Pablo or sa ating mga buhay, dahil doon sa faith, sa habang binabasa natin ang Word of God, nabibigyan tayo ng pag-asa ng salitang ito. Dahil dito sa faith na ito po ni Pablo, kumbaga pananalig niya sa Diyos. Kaya sinasabi dito, kung saan siya mahina, doon siya nagiging malakas. Kasi the moment na umaatake yung mga bagay na katulad dito, mga pagkukutya, kahirapan, pag-uusig, kagipitan, sa panahon na nararanasan ito ni Pablo, doon siya nagiging malakas. Ibig sabihin, sa kahinaan na ito, doon siya nagiging malakas dahil the moment na inaatake siya ng mga bagay na to, doon siya dumudulog sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos at doon siya pinapalakas. Naintindihan po natin? So, ibig sabihin kaya, kung saan ka mahina, doon ka pinapalakas. Kasi the moment na nangihina ka, doon ka nahingi ng tulong sa Diyos at doon ka nagiging malakas. Kaya ayan, ang sabi ni Pablo dito, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Kahinaan ng anong tinutukoy ng mga kahinaan? Sabi dito, mga pagkukutya. Sa kabila ng kinukutya ka ng kapwa mo, nagpapakumbaba ka, pinagpipray mo sa Lord. So doon ka nagiging malakas. Mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Ayan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Ibig sabihin, kapag siya pinanghinaan ng loob, naandoon yung paglapit niya sa Diyos at ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya upang maging overcomer siya. Iyan po ang pinagmamalaki ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung ang sino man ay may nais maipagmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa sa kanya ng Diyos. Iyan, yun po ang ating dahil wala tayong magagawa. Lahat ng bagay, binibigay ito sa atin ng Diyos, kaya dapat siya po ang maitaas sa ating buhay. Verse 11, ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ako'y naging hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa akin na magkaganon. Kayo na nga ang dapat pumuri sa akin dahil kahit na wala akong kwenta, hindi naman ako nahuli sa magagaling na apostol na iyan. Kasi sa chapter 11 po, nakita natin doon na talagang may mga bulaang propeta, mga huwad na guro na tinutulig sa si Pablo. Kaya ganito ang kanyang pagsasalita po dito. Sabi, buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan
ng mga himala at iba pang mga kamangha-manghang bagay. Paano nakalalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Sila'y nakalalamang dahil hindi ako naging pabigat. Hindi sila naging ulitin ko po. 13 verse 10. Paano nakalalamang sa inyo ang mga iglesia? Sila'y nakalamang dahil hindi ako naging pabigat sa inyo. Ipagpatawad ninyo ang pagkukulang kong iyon. Si Pablo po kasi, alam natin dito, si Apostol Pablo, never siyang humingi ng tulong sa mga sa iglesia, ibig sabihin sa kongregasyon. Magkos talagang naandun yung pagtitiwala niya sa Diyos, na sa Diyos siya po umaasa, at nakita naman natin ang pagkilos ng mga taga-Akaya na napadalhan siya ng tulong. Hindi humihingi si Pablo ng tulong, hindi siya naging pabigat, at nagtatrabaho siya. Nakita natin sa unang mga taon ng kanyang paglilingkod, nagtatrabaho si Pablo at hindi siya po naghihingi ng pera. Hindi siya nahingi ng tulong, pero pinakita dito na talagang doon yung provision ng Lord sa kanyang pagmimisyon. Amen? So, kaya sinabi dito, never siyang naging pabigat sa kanino man. At verse 14, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan at hindi pa rin ako magiging pabigat sa inyo sapagkat ako'y ang nais ko, hindi kung anong meron kayo. Ayan, ang pinapaunawa po dito ni Pablo, kung ako dyan pupunta, hindi ako hihingi sa inyo na kung anong meron kayo, tulad ng sinasabi kasi dito ni Pablo, yung mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga tagapagturo, ang purpose nila, pumupunta kung saan-saan upang magmanipulate ng tao at doon sila ay makapanghingi ng pera. Pero salamat sa Diyos, hindi tayo nanghihingi ng pera, but continuous ang pagbibless sa atin ng Diyos. Ganito po si Pablo, sa Diyos siya humihingi, sa Diyos siya nananalangin, at ang Diyos ang kumikilos sa iba't ibang kaparaanan para masustain ang kanyang pangangailangan. Dahil sinasabi dito ni Pablo, yung mga bulaang propeta, wala silang ibang hinangad, kundi magmanipulate, ipangalakal ang salita ng Diyos. Yan, yung kunting salita, ayan, kailangan mong bayaran, kailangan mong ganito. Hindi po ganon ang pagtuturo ni Pablo, at salamat sa Diyos, yun po ang ating natututunan, na hindi tayo nangungulikta ng pera kanino man, hindi tayo naghihingi, bagkus sa Diyos tayo humihingi, at ang Diyos ang kumikilos ng kaparaanan para sa atin. Amen? So ito po ang sinasabi dito. Pupunta ako riyan. Sabi ni Pablo, ito ang ikatlong pagpunta ko rin at hindi pa rin ako magiging pabigat sa inyo. Sapagkat kayo ang nais ko at hindi ang anumang meron kayo. Ibig sabihin, ang gusto ni Pablo, maipangaral niya ang salita ng Diyos doon sa pupuntahan niya, hindi para humingi kung anong meron ang mga tao doon. So, iyan po ang pinapakita sa atin na talagang iwasan natin yung mga bagay na ganito na nakakapagdulot ng, napupulaan ang iglesia or ang grupo ng pagiging Kristiyano, dahil sa mga lingkod na ganitong mga bulaan na kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Dahil sa motibo na magpayaman o maghingi ng pera para sa sariling kapakanan. Kaya dito si Pablo talagang yung tumutulig sa kanya ng mga nangangaral din, ng mga nagsasabing apostol, ito pinapakita ni Pablo na minsan hindi ako naging pabigat kanino man. Hindi siya humingi ng tulong. Although kailangan niyang, sabi nga doon, bilang apostol, may karapatan siyang tustusan ng kung ano ang pera ng iglesia, ibig sabihin ng simbahan, pero hindi niya ito hiningi upang walang masabi ang iba at hindi siya maging pabigat. Purihin po ang Diyos. Ayan. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. So, ang ibig sabihin kasi dito ni Pablo, itinuring niyang bilang mga anak kanya yung kanyang mga nasasakupan. Yun po ang pinapakita niya dito, na yung kanyang mga nasasakupan na mga tinuturuan, itinuring niyang mga anak at siya ang magulang. Sabi doon, naging tatay ako sa inyo, naging nanay ako sa inyo, upang ipaunawa ko sa inyo kung ano ang nararapat gawin. So, inahalimbawa ni Pablo ang bilang pagiging magulang doon sa kanyang mga tinuturuan. At kaya ang sinasabi niya dito, ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa magulang. Amen? So, ibig sabihin, sa mga leader ng mga simbahan o anumang mga leader, dapat
kung ikaw ang leader, dapat ikaw ang nagpe-prepare para sa yung mga anak. Hindi yung mga anak ang magpe-prepare sa inyo. Pero ngayon po, I'm sorry to tell, na karamihan yung kinukuha ng mga leader sa mga miyembro kung ano ang pangangailangan, di ba, nila. Baliktad. Ang sabi ng Biblia, biblically, dapat ang leader ang nagpo-provide. Ibig sabihin, tumutulong doon sa mga nasasakupan. At ito po ang sinasabi dito ni Pablo kasi pinapakita niya na kahit siya sa pumunta, hindi siya nagiging pabigat. Ano po? Katulad halimbawa, kunyari, uuwi ako ng Pilipinas, hindi ako maghihingi sa inyo na i-prepare ninyo ang kahinatnan ko. Hindi ako naghihingi. Kumbaga si Pablo, hindi ako hingi sa inyo, mag-prepare kayo dyan kasi dadating ako ng Pilipinas, kailangan ang lahat ng aking pagdating, preparado lahat na i-provide ninyo ang mga pangangailangan ko pagdating ko ng Pilipinas. Hindi po ganon ang turo ni Pablo. Bagkus tayong mga naglilingkod, tayo po ang maging handa na maglingkod sa ating nasasakupan. Tayo ang magagamit ng Diyos para sa kanila. Katulad ng sabi po dito, ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat, pati ang aking sarili, upang kayo'y mabuhay. Kasi nga, inaano dito niya, pinapalagay niya bilang magulang sa kanyang mga nasasakupan, walang ibang inisip si Pablo kundi sa kapakanan ng grupo. Kaya nga doon kahapon nabanggit na nalulungkot siya kapag may mga pinanghihinaan at nagagalit naman siya kapag may mga nagkakasala. So ganun bilang magulang as a faith. Ganun ang ni Pablo dito pinapahayag. Kung madagdagan ang pagmamahal ko sa inyo, dapat bang mabawasan ang pagmamahal ninyo sa akin? Alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na kayo'y tuson at dinadaya ko kayo. Ayan, mga paratang sa kanya. Bakit pinagsamantahalan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga isinugo ko riyan? Pinapakiusapan ko si Tito na pumunta riyan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namumuhay kami na aayon sa inyong namumuhay kami sa iisang espiritu at hindi ang aming pamamaraan? Diba? So parang ganito nga po, makaka-relate tayo dito. Katulad dito, sinabi ko from the beginning, dito sa Living by Faith, hindi tayo magsusulusit, hindi tayo mangungulikta ng kung anong pagmamalimos. Sa Diyos tayo humingi, katulad ng sinabi ko dito sa grupo ng Living by Faith, kapag may kailangan ang simbahan, sa Diyos tayo mananalangin, hindi tayo hingi sa tao. Nagmamalaki ba tayo? Hindi. Pinapakita lang dito na sa Diyos tayo humingi at ang Diyos ang bahalang mag-touch ng tao na kusang loob ang kanilang ginagawa. Katulad po dito, nalaman ko nga, diba? Nagkukusang loob. Hindi ako naghihingi sa inyo. Sa mga taga-salbasyon, wala kaming sinasabi. Maging iyan pong mga pumupunta dyan, sila Banji, sila Paz, na pumupunta dyan, wala kayong maririnig na nagsusulusit ang bawat isa. Katulad ng sinasabi dito ni Pablo, yung mga pinapunta ko dyan, wala kayong masabi na yun ay nagiging pabigat sa inyo. Ganyan ang sinasabi ni Pablo. So dito natin natututunan na tayo umaasa sa Diyos, pero dahil nananalangin tayo sa Diyos, ang Diyos ang nagtatats nung puso din ng tao. At nabalitaan ko po dito sa Canada, hindi naman ako humingi. Katulad dito, kila Lala, di ba? Nagbo-volunteer na nagpapakain, I think, and once in a month sometimes, di ba? At ganun din, narinig ko rin si Linlin, di ba? Si Linlin sa akin ni Manay Mila. So, nagbo-volunteer sila, pero sila ang makakapagpatunay na wala kaming sinasabi na, oy, baka naman kayo dyan, kayo naman ang magpakain. Wala po. Dahil tayo sa Diyos tayo umaasa. Katulad ng sinasabi dito ni Pablo, ang Diyos ang kumikilo sa tao na ginagawa na ito kusang loob. Katulad ng napauna sa atin dito sa chapter 11 na yung mga taga-Akaya at Macedonia, kusa-kusa silang tawag dito, nagkukusang loob silang tumutulong. At ang matindi pa doon sa chapter 11 na yun, ito, pag binasa po ninyo, sabi doon, nag-uunahan sila, pagbigyan sila ng pagkakataon na makatulong. So dahil naiintindihan nila, ang ginagawa nilang iyon sa kapwa ay ginagawa sa Diyos,
nagiging kusang loob po ang kanilang ginagawa. Kaya maging dito sa atin po, gaano man ang mga lumalabas itong mga finances, hindi tayo naghihingi sa tao. Ano po? Pero ang Diyos, pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-provide sa atin, na ganyan, napoprovide ang bawat gawain sa Maynila, sa Bicol, sa Nueva Ecija, sa Labo, napoprovide na wala tayong ginagawang solicitation. Ngayon, tulad ng sinasabi ni Pablo, nagmamalaki ba tayo? Hindi po. Ang pinagmamalaki natin dito ay ang ginagawa ng Diyos na pinapatunayan niya po sa ating buhay na tapat siya sa kanyang sinasabi. Ginawa niya ito noong unang panahon. Ginagawa ito sa kasalukuyan kung hindi tayo nag-aalinlangan at pure ang ating puso na ang ginagawa natin ay para sa Kanya. Kumikilos ang Diyos. Grabe po, itong pakita nito ng Diyos. Yung kami na mga leaders, kami dito, nakikita namin ang katapatan ng Diyos mula nang maganap ang living by faith di po sa Pilipinas. Walang sino man ang makakapagsabi na nagsulisit kami kanino man. Ang lahat ng ginagastos natin at lahat ng mga provision sa gawain, ito'y bunga ng aming mga panalangin. At kusa namin itong ginagawa para sa inyo. Pinapakita, katulad nakaka-relate tayo dito sa sinasabi ni Pablo. Diba? Nasabi niya, bakit? Pinagsamantalahan ba namin ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga isinugo ko riyan? Kasi may mga tumutulig sa po kahit kila Apostol Pablo, itong mga huwad na guro, na mga bulaang propeta, may mga lumalabas na ganyan, na walang ginagawa, kundi manghingi, mangsulusit. Kaya dito pinapatunayan ni Pablo, hindi kami naging pabigat kanino man. Ano po? Sabi dito, alam ninyong hindi kami naging pabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako daw ito, so dinadaya ko kayo. Bakit? Pinagsamantalan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga isinugo ko riyan? Para bang o bakit? Kung baga sabi dito, yung mga pumupunta dyan, katulad si Paz, si Banji, diba? Nakarinig ba kayo na humingi sila ng tulong? Hindi po. Hindi po. Dahil kami, malinaw pinapaunawa dito ng salita ng Diyos. Kapag ang Diyos nag-utos, siya ang magpo-provide sa kanyang inutusan. At proven po ito dito sa ministry ng Living by Faith at nakikita ito ng lahat, maging sa Metro Manila. Nakikita na lalong palaki ng palaki ang gawain mga homeless sa Pilipinas. Sa Maynila. Palaki ng palaki ang homeless, pero every time na kumikilos po ito mga grupo natin, mga kasamahan natin, nagpapakain sila na hindi tayo nagsusulit, walang naitala sa Living by Faith na may nanghingi o nagsulusit sa tao, kusa pong natulong. Katulad ng mga ilan sa inyo dyan. Kusang natulong bukal sa kanilang puso. Dahil ito'y bunga ng aming panalangin. Lord, bahala ka na po sa aming pangangailangan. Sa iyo kami hihingi at ikaw na ang bahala sa tao. At nakikita natin nga ang pagkilos. Proven po sa inyo dyan. Sa buhay mo Linlen, sa buhay nila Manay Pura at nila Lala. At sa iba pang mga nandyan po sa inyo na nagbibigay ng mga tulong. Pero tulad ng sabi ko po, hindi natin ito dinidemand. It's from the heart. Na ginagawa nila. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo. Hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. Na kunting kibot ng salita, hingi ng pera. Wala po kayong maririnig dito sa gawain. Bagkus tayo pa po ang nagpo-provide upang ipakita na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, He provides. Katulad ng ginawa niya sa mga apostol, nung inutusan niya ang mga apostol, binilinan ito ng Panginoon. Nang huwag kayong bibitbit ng mga ganitong bagay. Huwag kayong bibitbit ng pagkain, ng damit, ng pera. Kasi ang gusto ng Diyos, nakadepende sa Kanya ang mga sinusugo niya. Kaya nga tinanong ng Panginoong Jesus ang mga apostol, nung sinugo ko ba kayo, nagkulang ba kayo? Hindi. Hindi po. Dahil naandoon yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang pinapaabot dito ni Pablo. Yan, pinakiusapan ko si Tito na pumunta riyan at pinasama ko sa kanyang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Para bang, ayan, nandyan si Paz, nandyan si Banji. Si Paz, pinasamahan ko pa kay Banji. O pagdating dyan, nagsamantala ba sila sa inyo na manghingi sila ng tulong? Wala po. Wala po. Yan ang pinapakita dito. And purihin po ang Diyos. Dahil sa bawat pagsuyod natin ng salita ng Diyos, na-adapt natin yung mga ginagawa ng mga apostol. Noong unang panahon, ginagaya lang natin kung paano sila tapat na naglingkod sa Diyos.
At doon naman natin nakikita talagang sinasamahan tayo ng Diyos sa gawain ito po, ano? At sabi dito, hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at iisang aming pamamaraan? Iisa, papamaraan namin, kahit may Nueva Ecija, may Bicol, may Maynila, may Labo, Camarines Norte, iisa po ang aming pamamaraan. Hindi kami nanghihingi ng pera. Hindi kami nagsusulusit. But then makikita natin yung abundant na pinapakita ng Diyos sa gawain kasi tapat ang Diyos. He can do all things. Walang imposible sa Diyos. Kaya same thing. Kami ang, kumbaga, ang Diyos ang napararangalan dito sa gawain ito. Dahil totoo naman, siya lang talaga ang dapat parangalan. Dahil kung ano ang meron tayo ngayon, siya po ang gumagawa ng kaparaanan. Kaya dapat ang papuri ay sa Kanya lamang maibigay. Ito yung tinatawag na miracle. Miracle. Kasi almost kayo po 2 years na ngayon ano sa salvasyon, pang 2 taon na, pero the moment from the day 1 na itinayo po ang gawain ng Living by Faith sa Barangay Salvasyon until this time 2 years ago, wala tayong marinig na nagsulusit sa inyo, pero continuous ang pagpapakain every Sunday dahil ganun ang Diyos nagpo-provide. At nakita natin ang Panginoon dito ano, kung hindi lang siya concern sa spiritual. Una, pagkain spiritual, which is pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pangalawa dito ay ang physical. Concern ang Diyos. Makita natin ang Panginoong Hesus nung siya po ay nangangaral. Hindi niya pinapauwi ang mga tao na gutom. Dahil ayaw yun ng Panginoon. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Busog ka na spiritual, busog, may laman pa ang iyong tiyan. At yun po ang pinapakita po sa atin na purihin ang Diyos, na maging sa atin ngayon, yun nga po ang inaano natin dito na hindi tayo nagmamalaki. Wala tayong maipagmamalaki na kami nagpapakain ng libre at ang mga homeless sa Manila, pati pamasahin ng homeless binibigyan ng pamasahe para makabalik sa kanilang sa kinaroroonan nila. So may pamasahe. Nagmamalaki ba tayo? Hindi po. Ang lagi nating tinitestify dito dahil ito sa aming Diyos na buhay, na nakakapagbigay, nagbibigay ng mga imposibleng bagay, na nakakagawa siya ng kaparaanan. Kaya tayo nagiging patuloy na ganito ang ginagawa. Tulad ng sabi ni Pablo, kung sino man ang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginagawa ng Diyos. So ito po ang ginagawa natin. Malakas ang ating loob dahil wala tayong talagang makakapagsabi na yung mga yan, patuloy kaya yan nagpapakain, o kaya nagbibigay ng pamasahe, o nakakabagbigay ng libre ng Bible, kasi continuous yan, nagsusulusit sa Canada or sa Pilipinas. Wala po. Tanging Diyos. Sa Diyos tayo humihingi at pinapatunayan ng Diyos na sinusupply niya ang ating mga pangangailangan. Amen? Sabi dito, akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Yan na nga po. Hindi kami nagmamalaki, hindi tayo nagmamalaki. Hindi, sabi dito, mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa kalooban ni Kristo. Nangangamba akong baka magpunta ako riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. At kayo naman ay makita sa akin ng hindi nyo magustuhan. Baka ang matagpuan ko'y pag-away-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo at itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayan, hindi pa pinagsisihan at tinatalikuran ng marami sa inyo. So kasi inaano dito ni Pablo na sana yung mga pinapangaral ko isinasabuhay ninyo. Baka naman pagdating ko dyan, sabi po dito ni Pablo, baka ang madatnan ko dyan, matagpuan ko'y pag-away-away. Baka ang madatan ko dyan pag-iinggitan, baka pag-aalitan, baka pagmamaramutan, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. Iyan po ang concern ni Pablo. Sa kabila ng mga itinuturo ko, baka na ganito. Sabi dito ni Pablo, nako, wag naman. Ano po? Sabi niya dito, nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Kasi nga po, kumbaga
pinapakita, baka pagdating ko yan, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo sinasabuhay. Ang pakikiapid at kahalayan, hindi na pa pinagsisisihan at tinatalikuran ng marami sa inyo. So, concern po dito si Pablo. Kaya nga, kumbaga, pinapaulalahanan niya ang lahat na yung kanyang mga sinasabi ay pakinggan at isabuhay. Kasi baka sabi nito ni Pablo, parang maano natin sa kabila ng pangangaral ko sa inyo, baka ganun pa rin ang inyong mga pag-uugali. Ano po? So kaya yan po ang concern ni Pablo. Pagmamahal niya sa kapwa, talagang hayagan si Pablong magsalita kasi ayaw niyang ang sino man ay mapahamak dahil alam ni Pablo kung hindi niya gagawin na talagang paalalahanan ito, mapapahamak po ang tao. Ibig sabihin, mahuhulog doon sa kasalanan. Amen? So, ayan po, dyan tayo magtatapos. And again, happy anniversary. Second anniversary po sa inyong lahat. God bless you all. At sana, hindi lang ngayon sa mga baguhan, we encourage every Sunday na sana po ay sa mga susunod na linggo dumalo kayo at dito nyo po matutuklasan sa pag-join nyo dito. Wala tayo ditong ibang pinapangaral, wala tayo ditong ginagawang sariling kaparanan. Ang lahat ay biblical base po kami dito, chapter by chapter, at kayo mismo makakasabi na wala tayong dinadagdag, wala tayong kinukulangan, kundi kung ano lang ang binabasa natin, yun lang, at nai-apply natin ito sa ating buhay, at doon sa pag-apply natin sa ating buhay, nakikita nito ang kapangyarihan sa atin. So yun lamang po. God bless. Happy anniversary. I miss you all. I'm hoping na soon or magkakita-kita tayo dyan sa Bicol. God bless. Bye-bye. Oh, anyway, let's pray. Hallelujah. Thank you so much, Father God, sa mensahe mo ngayon sa mga taga-Barangay Salvation. Dalangin ko po na ang bawat dumalo ngayon, ikaw po ang kumausap sa kanila, at sa mga darating na linggo, nawa magkasama-sama po kami or sila dyan sa Bicol. Continuous makinig ng yung mga salita at anihin ng bawat isa ang kagandahang loob nyo po na binibigay at pinapaabot. Thank you, Father God. Salamat po aming Diyos Ama sa langit. Pinasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritu na nagbubukas ng bawat kaisipan, at ang mga panalangin po namin ito at pinapaabot sa iyo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen. So enjoy. God bless. Bye.